Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong video posted by Attorney Mike Operario. Pinaliwanag niya, after 15 days sa trial ni BP Sara, ano na bang nangyari? Meron na bang nakagastos na tayo ng 375 million pesos? Ano? Meron na bang napatunayan? Okay, update lang muna tayo mga kaibigan sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Meron na tayong naipon sa cashbook. Cashbook natin, may naipon na tayo na 86,500 pesos. Bukas makalawa, madagdagan pa ito, ipapadala na natin sa Brave 18 Marines. Hopefully makaabot ng 100,000 bago maipadala. So all in all, bukas makalawa, ang unang naipadala na is 470,000 pesos plus another 100, 570 na. So galing ito sa maliliit ninyong padala, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Kahit maliliit na amount, sa dami nating nagmamahal sa Brave 14 Marines, kaya ito nakakaipon na tayo sobra 500,000 pesos. O ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Evan Henry Sibog ang pangalan. Bukas makalawa, mayroon na namang lalabas na warrant of arrest. Kailangan nila ng pampiyansa. Suklian natin ang kabayanihan nitong Brave 14. Yung tinanggihan nila yung 25 million offer sa kanila para sa katotohanan, para sa flood control scam na ito, kailangan nila ng suporta ng bawat isa sa atin. Okay, ito, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Mike Operario. What happened after 15 days of trial? The impeachment hearing and 375 million na ginastos dito sa impeachment. Ang naging highlight ng araw na ito, yung mga social media posts ng mga abogado at yung maiinit na exchanges ng mga paalitan o yung pagtawag, mga name calling ng prosecution dito sa defense. Ito si Atty. Mike Operario, pag-usapan natin yan. At gaya ng ating inaasahan, gaya ng mga unang 14 na araw, very uneventful din ang proceedings na ito because yung mga tinestify po kanina ay mga bagay na natestifiyan na rin ni Attorney Wamil na galing din sa COA. At walang nabago sa pattern, yung diskusyon sa kanina, ganun at ganun pa rin. Ang pinaka-summary na nangyari dito, despite of all the findings na sinasabi ng COA sa kanilang mga notice of disallowance, yung mga audit observation memorandum sila, fact of the matter is, hindi pa pinal yung kanilang desisyon dito sa COA at meron pa rin judicial recourse. Meron pang ibang mga paraan para maribisa pa yung magiging findings sa ito ng COA. Ang tanong dyan ng marami ngayon, kung hindi pa pala ito pinal, bakit nandito na tayo sa impeachment? At anong pinag-uusapan natin dito? If COA has not yet determined with finality na may pananagutan dito si BP Sara. Wala pa pong ebidensyang sinasabi na diretso magtuturo na ginastos nga o nakinabang nga si Sara Duterte doon sa kanyang mga sinasabing confidential funds. Sinasabi lang ng COA, well, kulang-kulang, hindi sila satisfied doon sa mga dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President and ng Secretary para patunayan yung kanilang paggasta ng confidential funds. But that doesn't necessarily mean that they are not satisfied that the other party o yung respondent ay nagsisinungaling sa kanilang mga submission. So wala pang connection as of today doon sa krimen na kanilang itinuturo dito sa confidential funds na kanilang hinahanap. At matapos ang mahabang mga debate, mga name calling,
parang walang gustong maintindihan o matandaan yung mga mamamayan at ala na yata ang gustong manood kasi kanina po nung hapon na lalo nung pinapanood ko yung impeachment tinignan ko yung viewership niya. Sa matter of fact, ito was screenshot of it. 6,000 ang nanonood. Pero mo mula. Okay. So yan, wala pang final findings ng COA. Itong mga auditor, nag-issue sila ng notice of disallowance na hindi man lang sila nagbigay ng anong tawag nun, notice of suspension sa Office of the Vice President para makasagot. So, hindi na sunod ang due process. Kaya mabuti na lang at nandyan si presiding officer Chase Escudero. Siya na ang nagtanong tungkol doon. At umamin ang COA na hindi nila na bigyan ng due process si BP Sara. Ngayon pa lang sasagot si BP Sara. So ibig sabihin, yung mga findings, notice of disallowance, ano pa yan? Ipapaliwanag pa ni BP Sara. In case na maging final ng desisyon ng auditor, aakyat pa yan sa commission proper. Pwede pang mabago. In case na ang commission proper may findings din na yun nga, may pagkadispalko, may paglabag sa batas si BP Sara, iaakyat pa yan sa Supreme Court. So there's nothing final. So bakit nandito na tayo sa impeachment court na ito? Ano ang dapat kaya sayang lang itong 325 million na ang ating gastos. Kaya nawala na ng interes ang taong bayan. Meron mo yan, 6,000 nanonood out of 100, ilan tayo? 110 million Filipinos o 170 nata. Sa survey, 80% of Filipinos ay mahilig sa cellphone. Tapos 6,000 lang out of 117 million Filipinos. Kaya wala na. Anong tawag ito? It's a waste of time, effort, and energy. And of course, yung pera ng taong bayan. So, salamat, Attorney Mike Operario, sa inyong paliwanag. Sa Lunes, day 16 na naman tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Og karon na nako diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatopan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon. Og karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay natupan na.
Salamat sa Ginoo ug salamat sad sa nagtabang sa sin nga na katapragid kog sin. Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So daghang salamat ug salamat sad sa labaw sa makagaon. Salamat.